Magandang oras mga ka-TH, magandang hapon sa lahat ng ating mga ka-treasuranter sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga magiting na mga OFW na karamihan ay nandyan sa Middle East na mayroong napakalaking kaguluhan dyan. Ingat-ingat lang po tayo dyan, lahat ng ating mga ka-TH, lalo na dyan sa mga lugar na natamaan ng missiles ng Iran. Naku, ingat kayo at huwag lumabas kung hindi importante. Okay, so ang ating bigyan ng analysis ngayon ay bigay na video padala sa atin ng ating ka-TH. So ito yon. Atin muna panoorin. Yung kaliwang paa na may tatlong daliri at saka taas yan parang may diamond at saka heart, at ito pa siya yung sa ilalim, ito yung three petals na parang inukit talaga to, at yun pa dyan at saka mayroon pa dito heart dito heart siya. At doon sa bandang taas parang kamay na tatlong daliri na nakagano yun yung hinlaki malaki kamay talaga, tatlong daliri niya. At ito pa yung isa yun ito hindi ko to alam, parang kahoy, kahoy, parang plug siya. Sir, kakuha matulungan mo kami nito pagbikod, kasi parang gawa talaga ito ng inukit talaga ito ng tools. Sa ilalim mayroong mata siya at saka dito malaking heart ito malaking heart. Meron nga tubig kasi lumalaki ito pag malakas yung ulan. At dito pa parang parang dolphin na isda, marami pang nakaukit doon sa ilalim, pero na kasi ng tubig. Tapos dyan pa triangle to sa taas, triangle siya. Ito siya triangle papunta dito. Meron siyang parang ito siya parang tingnan mo sa parang glitter J siya yung butas niya. Ito siya, tapos yun yung parang yung heart na malaki, minumok nga. Sobrang tigas na bato bantiling to. Pero nagtaka ako bakit may ganitong nakaukit. Ito siya parang kamay, at ito yung heart sa ilalim. At ito yun parang hindi ko alam kung ano yun pero ito yung napaka niya itong three petals. At saka doon yung kaliwang paa, malalim yun, parang tatlong daliri niya at dito sa malayo video ko yun siya yun. At dito yun katuro dyan sa kabila yung puno ng kahoy na parang may literyo, parang hinukaan saka binalikan. Kinumpasan ko yun, southeast yun, kasi yung sapa ito sa araw sa east. Ito siya yun yung mga pasa ko to sa iyo kapuha para matulungan naman kung legit ba tong to yun
Alright, maraming salamat sa nagpadala nito at sa tingin ko maganda rin ang natagpuan mo na bato. Ito'y tinatawag to na stone map. Maraming treasure na nakalagay sa creek na yan, hindi lang iisa. Kaya maraming symbols ang nakaukit dyan. Hiwa-hiwalay kasi ang mga direksyon ng mga symbols na nariyan, pero meron akong nakitang maganda, which is malapit lang yung item dyan. Okay, so ito na, atin na umpisang i-analyze ito at baka swertihin kayo dyan. Alright mga katiyet, so ito na tayo sa ating parcel analysis. Ito yung bandang kanan ng bato. Meron pang sa kaliwa nito. At ang kaliwa niyan ay medyo matulis ang ano dito at nakaturo yan sa isang dead old tree sa kabila. Maganda to kasi creek. Kapag creek, may kahoy at may bato, yan na yung triangulation na tinatawag. Kompletong triangulation yan. May kahoy, may bato at may creek. Yun yung mga elements of triangulation na dapat meron talagang creek. Kasi yan talaga ang pinakaano ng hapon, pinaka-marker kapag nawala na yung dalawa, nawala na yung kahoy, nawala rin yung bato, ay maiwan yung creek. At ang creek na yun ay nakadrawing yan sa kanilang mapa at merong mga bearing yan. Kaya pwede pa rin nilang matagpuan kahit mawala yung dalawa na elemento. So ito nakita natin, ito parang talagang visible siya, no? At maliit sa baba. Itong maliit parang natural na yan. So ito yung parang kasama sa disenyo. Okay, kapag ganito na maliit na tong unahan, ang ibig sabihin yan ay papunta yan sa likod ng bato kapag maliit na siya. Ayan, so ito na sign ay nagsasabi na nasa likod. Kaya nga stone map ito dahil maraming sign na nakalagay, iba-ibang direksyon eh. So pwedeng 10 meters o pwedeng 3 meters lang ang layo nito. So umpisa sa 3, pinakamalayo ay 10 meters. So para makasiguro kayo, mag-aral kayong gumamit ng dowsing. Paano ba i-practice ang dowsing? Hindi yan makukuha ng isang buwan. Baka isang taon ay pwede na. Ulit-ulit yan eh, ulit-ulitin. Magbaon ka ng mga bagay na precious metal. And then wag mo kaagad i-detect sa araw na ito. Pabayaan mo muna ng isang buwan na kalawangin doon yung mga binaon mo. At kapag matagal na yun sa lupa, ay may connection na yun. Meron ng aura yun. Magkukonek na yun sa gamit na dowsing rod. Kaya kung mag-practice kayo ng dowsing, magbaon muna kayo ng halo-halo ng mga metal. And then patagalin nyo muna kahit isang buwan o hanggang 3 buwan, ay meron ng aura yun. Pero kung kababaon mo lang ngayon, hindi pa yun pwede. Wala pa yun, hindi pa yun yung tinatawag na buried treasures. Ang buried treasures, 80 years na eh, ang nakaraan. Kaya meron talagang aura ang buried treasures. Okay, so ito yung ating number 1 na target, papuntang likod ng bato, 3 to 10 meters. Ngayon ito, sabi mo petals, nakakonect kasi ito dito, kaya ang nangyari niyan ay para siyang letter C. At meron siyang oblong o dot sa kanyang unahan. Ito ay treasure at the back of the rock. So papunta pa rin ito dito, sa likod daw ng bato yan. So kung yung dot ay nasa baba, ay nasa front dito yan. Pero nasa itaas, so likod. Likod ang direksyon nito, katulad din ng tinuturo nitong dalawang dot, likod din yan. Ngayon meron tayong nakitang linya ito. So pwede siyang guideline. Pwede siyang guide na papunta nga dito. Okay, so detect nyo kung anong meron dito. Banda dyan. 3 to 10 meters. Okay, so maganda talaga may dowsing.
Ang dowsing, ano lang yan eh. 300 pesos lang yan sa online, plus delivery, aabot yan ng 400 pesos mahigit. And then, i-ano nyo lang, kapag may mga alahas kayo, ilagay nyo yung dowsing nyo sa lalagyan nyo ng alahas para mag-magnetize yung ginto. Parang lilipat yung aura ng ginto doon sa inyong dowsing rod. No, kasi kailangan talaga na makaamoy ng ginto yung dowsing rod. So kung meron na kayong dowsing, ang baptismal ng dowsing nyo ay ilagay nyo sa lagayan nyo ng alahas para didikit sa kanya ang aura ng gold at madali siyang makapaghanap. Para bang nag-train ka ng aso na aamoy ng droga, di ba? Yung mga K9, yung canine or K9. Ang training nun, pinasingot-singot yun ng droga eh. Kaya pagdating sa search operation ng pulis, kasama yung mga police dog, malalaman ng police dog na may droga kasi tinitraining sila pagsinghot eh. So ganun din ang dowsing, mga ka-TH. Okay, so punta na tayo dito sa bandang bandang kaliwa. Ano bang meron? Maganda to eh. Kasi merong kahoy dyan eh, nakita ko kanina sa video, which is ang matulis na parte ng, nakaganito to eh. Matulis to na parte, nakaturo yan sa isang patay na yun na kahoy, nakagano no? Sa kabila ng creek, malaking creek to eh. Okay, so itong sinabi mo na ito parang kahoy na gaganyan, ay parang kahoy nga yan. Yan yung triangle na nagsasabi na treasure at the back of the rock. Ito yung triangle na nagaganyan sa ating mga decoding, ganyan. Treasure at the tree or treasure under the tree. So saan ba ang kahoy dyan? Idi ang kahoy, nakita nyo to, nakasalanto eh. So ang direksyon niya ay ito. So diyan yata yung kahoy sa likod. May kahoy diyan sa unahan. Ayan yung tinuturo nito na sign. Ngayon ito, kung gawa ito, kasama ito, ibig sabihin, treasure under the tree. Dito may follow up pa siya oh. Ito, katulad din sa kanya, merong konting buntot. Dito lang mahaba. Ito meron din oh. So pwede ngang dyan sa kahoy. Meron dyan sa dead old tree. Ngayon, ano pang legit na mga marka dito? Ito. Ito yung pentagon to eh. Ayan, no, nagsasabi to treasure in front eh. Dito yan. Sa front. Okay, so meron lang akong nakitang tatlo na i-test dig nyo. Kanina yung nasa kaliwa, iba yung dito banda, yung tatlong butas papunta roon, 3 to 10 meters. Ito naman, nasa kahoy lang talaga ang item nito. It's either under sa kahoy or sa likod ng kahoy. Ito naman, treasure in front to. Nagtuturo siya dito. Meron pa akong nakita dito, maliit na wayo. Tunnel to eh. Oh. So meron nga to dito sa front. Pero hindi malapit sa bato. Siguro nasa 3 meters plus or minus. Hindi talaga sa gilid ng bato kasi kung nagkukayad ang hapon noon, gumulong na yung bato na yan. So hindi sa tabi. Medyo dumidistansya para hindi gugulong ang bato. So paano ba na mawala yung tubig dyan? I-channel nyo, gagawa kayo ng isang kanal sa unahan and then lagyan nyo ng parang riprap. Lagyan nyo ng harang ng mga bato at lupa para hindi napapasok ang tubig dyan at malaya kayong makapag-ukay banda rito. So yan, and then pang-apat na tip ay pukpukin tong bato, baka matamaan yung butas dyan na tinakpan o pinapats ng simento.
Pwede kasing nasa loob lang ng bato. Kasi creek yan. Pwedeng merong laman ang loob ng bato na yan. Kasi malaki rin siya. Alright, so yan lang aking parcel analysis dyan mga ka-TH. Ako'y magpaalam na sa mga bago pa lamang sa channel. Huwag kalimutan mag-subscribe at sa aking mga avid followers. Maraming salamat sa palaging pagsubaybay sa ating mga episodes. Hanggang sa muli, paalam at ingat.